Ang industriya ng petrolyo ay may mahalagang papel sa paghubog ng makabagong lipunan, sa pag-usbong ng transportasyon, industrialisasyon at pandaigdigang kalakalan, naging pundasyon ng supply ng langis sa pagunlad ng mga bansa. Isa sa mga tatak na naging bahagi ng kasaysayan ng sektor na ito ay ang Caltex. Sa Pilipinas, ang pangalang ito ay matagal nang nakaugnay ng mga estasyon ng gasolinahan sa mga pangunahing lansangan at lalawigan. Gayunman, hindi lamang simpleng tindahan ng produktong petrolyo ang Caltex. Ito ay produktong na mahigit isang siglong pagbabago sa pandaigdigang negosyo ng enerhiya. Nagsimula ang Caltex bilang bunga ng kooperasyon ng dalawang higanteng kumpanya ng langis sa Estados Unidos, ang Standard Oil of California at ang Texas Company na minakilala kalaunan bilang Texaco. Noong 1936, itinatag nila ang Caltex bilang pinagsamang tatak para sa kanilang operasyon sa labas ng Hilagang Amerika. Ang pangalang Caltex ay hinango mula sa pinagsamang California at Texas na sumasagisag sa pinagulan ng dalawang korporasyong nagtatag nito. Layunin ng pagsasanib na ito ang pagpapalawak ng merkado sa Asia, Africa at iba pang rehiyon na mangangailangan ng maaasahang supply ng produktong petrolyo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kapital, teknolohiya at distribusyon, nagkaroon sila ng kakayahang makipagkumpetensya sa iba pang pandaigdigang kumpanya ng langis. Sa Pilipinas, nagsimulang mag-operate ang Caltex noong dekada 1930 sa panahong ang bansa ay nasa ilalim pa ng impluwensyang Amerikano. Ang pagpasok nito ay nakaangkat sa pagdami ng sasakyan at paglawak ng infrastruktura sa mga lungsod. Sa paglipas ng panahon, naging isa ito sa mga pangunahing tagapagtustos ng gasolina at diesel sa bansa. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, lumawak ang presensya nito kasabay ng rekonstruksyon ng ekonomiya. Itinatag ang mga pasilidad sa pag-iimbak at pamamahagi upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply. Ang estratehiyang ito ang nagpatibay sa reputasyon ng Caltex bilang maasahang tatak sektor ng enerhiya. Ang pagmamay-ari ng Caltex ay dumaan sa ilang yugto ng pagbabago. Noong 2001, nakuha ng Chevron Corporation ng Texaco kaya napasailalim dito ang buong operasyon ng Caltex. Sa Pilipinas, ang operasyon nito ay pinamamahalaan ng lokal na subsidiary ng Chevron. Gayunman, noong 2015, ibinenta ng Chevron ang downstream business nito sa bansa sa negosyanteng si Dennis Uy sa pamamagitan ng kumpanyang Phoenix Petroleum. Sa kabila ng bentahan, nanatili ang paggamit ng tatak na Caltex sa ilalim ng kasunduan sa lisensya. Dahil dito, ang pangalang Caltex sa Pilipinas ay nakaugnay pa rin sa global brand ngunit ang lokal na operasyon ay kontrolado ng pribadong kumpanyang Pilipino. Naisip ng mga nagtatag ang paglikha ng tatak na ito bilang tugon sa lumalaking pangailangan sa enerhiya sa labas ng Estados Unidos. Sa unang kalahati ng ika-20 siglo, mabilis ang pagunlad ng transportasyon at industriya sa Asia. Nakita ng Standard Oil of California at Texas Company ang oportunidad na magtatag ng pinag-isang tatak upang maiwasan ang direktang kompetisyon sa isa't isa sa mga banyagang merkado. Sa halip na magkahiwalay na magpalawak, pinili nilang pag-isahin ang kanilang operasyon upang maging mas epesyente ang distribusyon at mas malakas ang presensya. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng maagang anyo ng globalisasyon sa industriya ng langis. Sumikat ang Caltex sa Pilipinas dahil sa kombinasyon ng maagang pagpasok sa merkado, agresibong pagpapalawak ng estasyon at pagbibigay diin sa kalidad ng produkto. Sa mga dekada 60 at 70, lumakas ang konsumo ng gasolina dahil sa pagdami ng pribadong sasakyan at pampublikong transportasyon. Ang Caltex ay nakapagtayo ng malawak na network ng istasyon sa mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao. Nagpatupad din ito ng mga kampanya sa marketing na nakatuon sa performance at proteksyon ng makina. Ang pag-ugnay ng tatak sa tibay at kahusayan ay nagbigay rito ng reputasyon bilang premium na pagpipilian. Ang pangalan nitong Caltex ay may malino na estratehikong layunin. Bukod sa pagsasama ng California at Texas, madaling bigkasin na tandaan ang salitang ito sa iba't ibang wika. Sa konteksto ng Pilipinas, naging pamilyar ito dahil sa impluensyang Amerikano sa kultura at ekonomiya noong panahong iyon. Ang pagkakaroon ng banyagang tunog ay nakakadagdag sa imahe ng modernidad at teknolohikal na kahusayan. Sa ganitong paraan, hindi lamang produkto ang ibinebenta kundi isang pangakong kalidad na iniuugnay sa industriyang Amerikano. Isa sa mga dahilan kung bakit mas mahal ang produkto ng Caltex kumpara sa ilang kakompetensya ay ang pagpoposisyon nito bilang premium brand. Ang mga aditibong inilalagay sa kanilang gasolina at diesel ay pinapahayag na nagbibigay ng mas mahusay na performance at mas malinis na combustion. Bukod dito,
Mas mataas ang gastos sa pagpapanatili ng kalidad ng supply chain, kabilang ang pagsunod sa internasyonal na pamantayan sa kaligtasan at kapaligiran. Ang pagpepresyo ay nakabatay rin sa brand equity na nabuo sa loob ng maraming dekada. Sa merkado kung saan mahalaga ang reputasyon, may mga consumer na handang magbayad ng mas mataas kapalitang tiwala sa produkto. Hindi nakaligtas ang Caltex sa mga kontrobersiya. Noong dekada 90, nasangkot ito sa issue ng oil deregulation sa Pilipinas. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay nagdulot ng malawakang protesta mula sa mga sektor ng transportasyon at mamimili. Bagaman hindi lamang Caltex ang apektado, isa ito sa mga pangunahing kumpanyang tinutulan dahil sa laki ng bahagi nito sa merkado. May mga pagkakataon ding inakusahan ang malalaking kumpanya ng langis ng sabayang pagtaas ng presyo. Bagaman mahirap patunayan ang tuwirang sabuatan, ang ganitong mga paratang ay nakaapekto sa imahe ng mga tatak na itinuturing na dayuhan at malaki ang kita. Dagdag pa rito, naging bahagi rin ang Caltex ng mga isyong pangkapaligiran. May mga ulat noon ng pagtagas ng langis sa isang pasilidad na nagdulot ng pangamba sa kalusugan at kalikasan. Sa mga ganitong sitwasyon, kinakailangan ng masusing investigasyon at rehabilitasyon. Ang pananagutan sa kapaligiran ay naging mahalagang usapin sa industriya ng petrolyo, lalo na sa panahon ng mas mahigpit na regulasyon. Ang mga insidenteng ito ay nagbunsod ng panawagan para sa mas transparent na operasyon at mas mahigpit na pagsunod sa batas. May mga pagkakataon ding nakaranas ang kumpanya ng hamon sa pananalapi. Ang pabago-bagong presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay may direktang epekto sa kita ng mga kumpanyang downstream. Kapag tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, napipilitan ng mga kumpanya na magtaas ng presyo sa lokal na merkado. Kapag bumababa naman, nababawasan ang margin dahil sa kompetisyon. Ang ganitong siklo ay naglalagay ng presyon sa kakayahan ng kumpanya na mapanatili ang kita habang pinoprotektahan ang reputasyon. Tila humina ang presensya ng Caltex sa Pilipinas sa nakalipas na mga taon dahil sa ilang salik. Lumakas ang kompetisyon mula sa iba pang lokal at internasyonal na tatak. Ang pagpasok ng mas maraming independent at regional players ay nagbigay ng mas murang alternatibo sa mga consumer. Nagkaroon din ng pagbabago sa pagmamay-ari na nagdulot ng transisyon sa pamamahala at estratehiya. Ang integrasyon sa ilalim ng Phoenix Petroleum ay nangangailangan ng reorganisasyon ng network at operasyon. Ang pagtaas ng interes sa renewable energy at electric vehicles ay nagdulot din ng pangmatagalang hamon sa tradisyonal na negosyo ng gasolina. Sa kasalukuyan, nananatili ang Caltex bilang isa sa mga kilalang tatak sa merkado ng Pilipinas. Ngunit hindi na ito kasing dominante tulad ng dati. Nakikipagkumpetensya ito sa iba pang mga pangunahing kumpanya sa pamamagitan ng pagpapahusay ng serbisyo at istasyon, pag-aalok ng loyalty programs at pagpapanatili ng kalidad ng produkto. Patuloy din ang modernisasyon ng mga pasilidad upang umayon sa mga bagong pamantayan sa kaligtasan at kahusayan. Gayunman, malinaw na mas masigla at mas masikip ang kompetisyon sa kasalukuyang merkado kumpara sa mga nakaraang dekada. Sa pagsusuri, ang kasaysayan ng Caltex ay sumasalamin sa mas malawak na paglalakbay ng industriya ng petrolyo sa buong mundo. Mula sa pagsasanib ng dalawang higanting Amerikano noong 1936 hanggang sa paglipat ng lokal na operasyon sa kamay ng isang Pilipinong negosyante, ipinapakita nito ang dinamismo ng pandaigdigang negosyo. Ang pagsikat nito sa Pilipinas ay bunga ng maagang pagpasok, malawak na distribusyon at estratehikong pagpoposisyon bilang premium brand. Ang mas mataas na presyo ay nakaangkla sa reputasyon at pamantayan ng kalidad, samantalang ang mga kontrobersiya ay refleksyon ng mga hamong kinakaharap ng buong industriya. Sa kabila ng pagliit ng impluensya kumpara sa nakaraan, nananatili itong bahagi ng kasalukuyang tanawin ng sektor ng enerhiya sa bansa.